البلاغ المبين. Salamat tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ako'y nagbibigay bati sa inyo ng isang mapayapang paglalakbay. Assalamualaikum. Mapasa inyo nawa ang kapayapaan, habag at kapatawaran ni Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kung ating pagninilay-nilayan, pag-iisipan ng malalim, ika nga, isa tayo sa pinili ni Allah subhanahu wa ta'ala na mapasama o mapabilang sa mga nilikha niya upang magsagawa ng umrah. Ang umrah, ito ay isang wikang Arabic. Ang ibig sabihin ay ang pagbisita, az-ziyara fi baitillahi al-haram. Ito yung pagbisita natin sa bahay, sa Makkah, sa Masjid al-Haram, upang isagawa ang isa sa mga pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Nabanggit nga na ang al-umratu ila al-umrah kafaratun lima bainahuma. Ang pagitan ng umrah, kapag ikaw ay nagsagawa ng umrah at sa susunod na naman ikaw ay magsasagawa ng umrah, ang pagitan nito ay kapatawaran kay Allah subhanahu wa ta'ala sa ating mga nagawang kasalanan. So isipin nyo na lamang mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam, na sa duration ng ating paglalakbay papunta sa Qasim, hanggang sa Masjid al-Haram, dito pa lamang nagsisimula na ang mga anghel na manalangin sa atin mula kay Allah subhanahu wa ta'ala na ipinadala sa atin para manalangin na tayo ay patawarin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Alamin nyo kapatid, kapag ang isang anghel lamang na kapag humingi kay Allah subhanahu wa ta'ala ng kapatawaran, ay agad niya itong sasagutin. Walang alinlangan na ito'y sasagutin ni Allah subhanahu wa ta'ala, lalo na kung tayo ay taos-pusong humihingi ng kapatawaran at pagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang una kong payo sa inyo. Habang tayo ay nasa paglalakbay, ay ayusin natin ang ating mga intensyon. Ano nga ba ang dapat nating isapuso? Ito ang pagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ika nga, hindi tayo nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala maliban na lamang na tayo ay magsamba sa Kanya. At ang pinakamainam na pagsamba, kapatid, ay ang tauba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ito ang number 1 na ipapayo ko, una sa aking sarili at para sa inyo. Ikalawa, ang pagtatauba kay Allah subhanahu wa ta'ala ay kinakailangan natin ng ikhlas. Lahat ng gawain, tandaan nyo kapatid ko sa pananampalatayang Islam, lahat ng pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala ay kinakailangan ng taos-puso. Hindi tayo nag-umrah dahil kay Sheikh, hindi tayo nag-umrah dahil kay Fulan, hindi tayo nag-umrah dahil may pakita natin sa social media o kung sino man na tayo ay nagsagawa ng pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi. Pagkos, isipin natin na ang intensyon natin, wa atimmul hajja wal umrata lillahi faqat. Tayo ay nagsasagawa ng umrah para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang ikalawang aking ipapayo para sa aking sarili at para sa inyo. Ikatlo, kailangan rin natin maisagawa ito ng maayos. Paano magiging maayos ang ating umrah? Una, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o kama qal, khudu anni manasikakum. Kunin ninyo sa akin o gayahin ninyo o isagawa ninyo ang paghahaj o pag-umrah sa kung paano ko ito sinagawa. Ito ang pagsasagawa ng maayos sa mga pagsamba, kahit sala, kahit zakah, kahit anong pagsamba, ay dapat maisaayos natin ito sa pamamagitan ng sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil hindi tatanggapin lahat ng ating mga gawain maliban na lamang kung ito ay alinsunod sa kanyang pamamaraan. Ngayon, paano natin ito isasagawa? Isinagawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pag-umrah sa apat na pamamaraan o apat na gawain.
pinakauna rito ay ang ihram. Ito ang dapat unahin ng magsasagawa ng umrah. Ang pagsuot ng puting tela na tinatawag na ar-rida wal izar. So mamaya may magdedemo na isang kapatid natin kung paano niya isagawa yung ihram. So ang ihram, ito yung puting tela na sinusuot ng mga nagnanais na mag-umrah o mag-hajj. At ito rin ay ang pagpapakita kay Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay nagpapakumbaba sa Kanya, tayo ay humihingi sa Kanya ng kapatawaran. At bago tayo mag-umrah o bago tayo mag-ihram, isa sa mga sunnah, pamamaraan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang maligo. Maligo, alisin yung mga buhok sa katawan, at bago isuot ang ihram ay magpabango. At isa isip natin mga kapatid, once na tayo ay pumasok sa ihram, may mga gawain tayong dapat hindi gawin o ipinagbabawal na gawin. Kaya nga sinabi ng ibang mga scholars sa Islam na ang ibig sabihin ng ihram ay ang pagpasok sa kondisyon na kung saan may mga gawain na ipinagbabawal sa iyong gawin. So alin ang mga ito? Una, ang pagpapabango. Once na ikaw ay magsuot ng ihram, isa sa mga mahdurat ay ang pagpapabango. Ikalawa, ang pag-alis ng kuko. Ikatlo, pag-alis ng buhok. Ikaapat, ang pagtatakip ng ulo. At may mga iba pang nabanggit na ipinagbabawal, ngunit ito yung mga isa sa mga pinaka-importante na dapat nating isaalang-alang. Dahil kapatid, kapag ito'y iyong ginawa, ang mga nabanggit nating ipinagbabawal ay kayo ay magbabayad ng fidya. So wag na natin banggitin ang fidya dahil mahirap ito gawin, no? Isa ito sa mga ipinahintulot sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala kapag tayo ay nakagawa ng mga ipinagbabawal habang tayo ay naka-ihram. Ikalawa, una bago ko pala banggitin ang ikalawa, kapag tayo ay mag-ihram, tayo ay magsusuot sa Qarnul Manazil dahil doon ang mikat ng taga Ahlul Najd. Ibig sabihin taga Qasim, Riyadh at anumang mga mantika, anong mga lungsod na nandoon sa katabi ng mga bayang ito. So simula doon, maliligo tayo, magsusuot ng ihram, at sunna rin ang magsagawa ng 2 rakaat sa masjid na iyon. At isa sa mga riwaya, kapag ikaw ay nakasakay na sa bus o kahit sa anong lugar man doon, sasabihin mo ang labbaik Allahumma labbaik la sharika la labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika la. Ito ay ang pagpapahiwatig mo kapatid na ikaw na ay papasok sa tinatawag na ihram, o ito yung niya mo na ikaw na ay magsasagawa ng umrah. At ikalawang rukun ng pagsasagawa ng umrah ay ang pagtatawaf. Habang papunta tayo sa Masjidul Haram, ulitin natin banggitin ang labbaik Allahumma labbaik hanggang sa pinakadulo, hanggat sa tayo ay umabot sa Kaaba. Kapag nakita natin ang Kaaba, dito magsisimula tayong magsagawa ng tinatawag na tawaf. So ito ang ikalawang pinaka-importanting dapat magsasagawa ng umrah, ang tinatawag na tawaf. So ang tawaf, magsisimula ito sa Ruknul Yamani. Mula sa Ruknul Yamani, inshallah, magtanong kayo sa mga kapatid natin, na mga estudyante, mga ustad, kung sino man nakakaalam kung saan yung tinatawag na Ruknul Yamani, at inshallah doon magsisimula ang bilang ng tawaf. So ang tawaf mga kapatid, counterclockwise. Ano yung counterclockwise? Ang Kaaba nandito sa ating kaliwa, at tandaan ninyo ang ittiba. Bago tayo magsagawa ng tawaf ay kailangan nakasuot ang ating pantas na ihram ng tinatawag na ittiba. Ano yung ittiba? Mamaya i-demo ito ni Ustad Saad. Habang tayo nagtatawag sa
unang tatlong pag-ikot ng counterclockwise mula sa Ruknul Yamani ay magsasagawa tayo ng tinatawag na ramal. Ano yung ramal? Yung pagtakbo na kung saan ang hakbang natin ay kakaunti lamang. Kabaliktaran ng pagtakbo na kung saan ang hakbang ay malayo. Ang tinatawag na ramal ay parang tinatawag na pagtakbo na paglalakad. O ibig sabihin, pagitan ng paglalakad at pagtatakbo. Ito yung tinatawag na ramal. Sa unang tatlong pag-ikot, ito ay ating gagawin bilang pagpapakita sa pagsunod kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nung siya ay pumasok sa Makkah at siya ay nagtawaf. So, hanggang sa ika-4, ika-5, ika-6 at hanggang ika-7 ay dito magtatapos ang tawaf. At kung saan ka nagsimula ay doon ka rin magtatapos ng iyong tawaf. At isa sa mga sunna pagkatapos ng tawaf, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isa sa mga isinagawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pagkatapos ng tawaf ay nagsala siya ng sa tapat ng Maqam Ibrahim. So kung hindi natin kaya, kapatid, na magsala sa mismong likod ng Maqam Ibrahim, kahit saan sa Masjidul Haram, pero sikapin nyo na mapalapit kayo sa pagsasagawa ng pagdarasal sa tinatawag na Maqam Ibrahim. At bilang karagdagan, habang kada ikot natin, no, kada isang ikot natin, una, kung kaya natin umalik sa Hajarul Aswad, ay gawin natin. Kung hindi naman ito kaya, ay wag na lang gawin. At ikalawa, kung kaya natin umalik rin sa Ruknul Yamani, ay sikapin natin. Ngunit sinabi ng mga ulama, dahil sa pagdami ng mga Muslim sa panahon natin ngayon, ay sikip, ika nga ay maraming tao o masikip ang mga daanan papunta sa Ruknul Yamani at Hajarul Aswad, ay mas mainam na itaas na lamang ang kanang kamay at ang ating katawan ay nakaharap sa Ruknul Yamani at babanggitin natin ang Bismillahi Allahu Akbar. So kada isang ikot, kapag dumating tayo doon sa tinatawag na Ruknul Yamani, babanggitin natin ang Bismillah Allahu Akbar. So babanggitin natin ito ng 7 beses. At isang karagdagan pa sa sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa pagitan ng tinatawag na Ruknul Yamani at Hajarul Aswad, babanggitin natin yung Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Ang ibig sabihin nito, o Allah, aming Panginoon, humihingi kami ng kabutihan fid dunya, dito sa mundong ito, at sa kabilang buhay. So huwag nyo itong kaligtan, kapatid. Kung nakalimutan nyo man, ay tanong nyo sa ating mga kapatid natin na nandirito ngayon kung ano ang duha na ito, dahil ika nga ay huwag natin palampasin ang mga gawain na ito. At ikatlo, ang tinatawag na sa'i. Ang sa'i, ito yung paglalakad sa pagitan ng Safa wal Marwa. Ano yung Safa wal Marwa? Sa naunang panahon ng Safa wal Marwa, Hajarul Aswad. Magsisimula tayo sa Hajarul Aswad sa tawaf, Asif. Ang pagsisimula ng tawaf ay sa Hajarul Aswad, at sa pagitan ng Ruknul Yamani at Hajarul Aswad, doon tayo magbabanggit ng Rabbana atina fid dunya hasana. So syukran, Chef, sa pagpapaalala. Saan na ba tayo? Ha? Oo. Mas mabago? Nasa Ashwat na tayo. Ano ba yung sinabi? Nasa Ashwat ka na isa. Sa'i. Mahirap talaga. Sa'i, yung sa'i, nung unang panahon, ang Safa wal Marwa, 2 bundok po yan. Nasa pagitan mo ng 2 bundok. So ang isa sa mga istorya, dito raw ay nagsagawa ng tinatawag na sa'i yung asawa ni Propeta Abraham alayhi salam. Dahil sa pagpapakita natin ng pagmamahal kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang sunna, isasagawa natin ang tinatawag na sa'i. Mauna yung Safa at Marwa. So paano yung bilang nun? Mula sa Safa, 1. Pag umabot ka sa Marwa,
isa na naman hanggang papunta sa Safa. Ibig sabihin, 7 beses ka maglalakad pa sa pagitan ng Safa wal Marwa. So, ang mangyayari niyan, magsisimula ka sa Safa, magtatapos ka sa Marwa. So, ito yung mga rukun ng Umrah. So, ika-4, ang pinakauli, wag na wag ninyong kakaligtaan na after natin mag-sa'i ay mainam ay dumiretso tayong magpagupit. Dahil sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nung nabanggit niya, patawarin nawa ni Allah subhanahu wa ta'ala ang nagpakalbo. Ya Rasulullah al-Mukassirin, sinabi niya, patawarin nawa ni Allah ang mga nagpakalbo. Ya Allah, ya Rasulullah, ang mga nagpagupit. Hanggang sa 3 beses niya ito binanggit at sa kanya lamang binanggit ang pagpapagupit. So mas mainam inshallah na pagpapakalbo, kung hindi man kayang pagpapakalbo ay pagpapagupit. Pagpapagupit. After nito, kapatid, kapag naisagawa niyong 4 na ito, ang unang 3, tandaan natin ito yung rukun na dapat natin isagawa, at ika-4 ito yung wajib. So kapag nagawa natin ang 4 na ito, inshallah magiging matagumpay ang ating umrah, inshallah. At karagdagan lamang paalala na ang pag-umrah, mga kapatid, ay maging baon sana natin ang ating paglalakbay kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang pagninilay-nilay sa ating mga kasalanan, pagninilay-nilay sa ating mga nagawang kasalanan. So isa sa mga iniiwasan rin na iwasan natin makapagsalita ng hindi kanais-nais. Dahil ika nga, ang isa sa mga napakalaking kasalanan na nagagawa ng mga nag-umrah at mga nag-hajj ay yung maging makapaminsala siya sa ibang tao. Dahil kung makikita natin, pag dumating tayo sa Masjidil Haram, napakaraming tao. So, iwasan natin magtulakan. Isa yan. Iwasan natin makapagsalita ng hindi mabuti. Iwasan natin na kapag tayo ay nakakakita ng magandang babae, ay iwasan natin, ibaba natin ang ating mga paningin. Kaya nga tayo nag-umrah, mga kapatid, para mabawasan o para mapatawad ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga kasalanan. So, isa ito sa mga iwasan natin, insyaAllah. Wa qulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu tawwabur rahim. Panalangin ko kay Allah subhanahu wa ta'ala na maging matagumpay at tanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga panalangin at patawarin niya ang ating mga kasalanan.